Yan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta po kayo? Jamie Malonzo gumawa nga po ng panibagong career high matapos ang kanyang pinagdaanang issue noong nakaraang linggo. Yan ang ating pong tatalakayin at pag-uusapan sa video ito. At Scottie Thompson, bakit nga ba hindi nakapaglaro sa unang laro ng Barangay Ginebra San Miguel? Patapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Jamie Malonzo gumawa ng panibagong career high matapos ang kanyang pinagdaan ng issue nung nakaraang linggo. Kumamada nga po ang nasabing Barangay Ginebra forward ng 32 big points, 8 rebound, 3 assists at 2 steal. Nang dahil sa kanyang magandang inilaro, natulungan nga po ni Jamie Malonzo ang Barangay Ginebra na kunin ang kanilang unang panalo kontra sa Rain or Shine Elasto Painters na bokya pa rin sa kanilang tatlong laro. Maganda nga po ang panimula ng Barangay Ginebra sa All Filipino Cup at hindi lang para sa Barangay Ginebra, pati na rin po sa nasabing Barangay Ginebra San Miguel forward na si Jamie Malonzo. Matapos ang 12 days sa mga nangyari, di magandang pangyayari, nagawa niyang lumaro ng ganito kaganda. At narito nga po si Jamie Malonzo sa ulat ni Kate Reyes ng Spin.ph. Sinabi nga po ni Jamie Malonzo na hindi madali para sa kanya ang kanyang pinagdadaanang problema. At sobra nga po ang pasasalamat ng nasabing power forward ng Barangay Ginebra sa kanyang mga teammate sa Barangay Ginebra na lagi siyang minomonitor ng mga ito. Ayan nga daw po ang nagpalakas sa kanya ng loob na naging emotional nga po si Jamie Malonzo sa press con interview matapos nga nilang padapain ang Rain or Shine Elasto Painters. At ayon din mismo sa kanyang head coach na si Coach Tim Cone ay ang Barangay Ginebra practice nga daw ang naging comfort zone ni Jamie Malonzo. At ayon din po kay Coach Tim Cone ay naging hooping mechanism ng nasabing Barangay Ginebra forward ang practice nila at nag-translate nga daw po yan sa kanyang magandang laro kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. After nga po ng masabi ni Coach Tim Cone ay ayaw na nga pong magdagdag pa ng another comment ng Barangay Ginebra veteran tactician at Gilas Filipinas permanent head coach na si Coach Tim Cone dahil hindi nga daw po madali ang pinagdadaanan ng nasabing Barangay Ginebra San Miguel forward matapos nangyari sa BGC. At sa tingin nga ni Coach Tim Cone na mas makakabuti nga daw kay Jamie Malonzo kung makakapag-move on na at mag-focus na lang sa kanyang paglalaro para sa Barangay Ginebra San Miguel. Dito nga po sa kampanya ng Barangay Ginebra sa All Filipino Cup at nakikita naman natin sa interview ni Jamie Malonzo na talagang hindi maganda ang kanyang pinagdaan ng problema mga shooters. Pero ang maganda dito ay ginawa niyang hoping mechanism ang pagpapakita niya ng magandang performance at nakita naman natin na halos hindi siya mapigilan ng Rain or Shine Elasto Painters sa kanyang pananalasa mga shooters. Talaga namang naging matikas yung paglalaro ni Jamie Malonzo and hoping tayo this coming Sunday makakalaban naman nila at sasagupain nila ang Phoenix Fuel Master kung magiging consistent nga ba ang performance ng nasabing forward ng Barangay Ginebra San Miguel. Pinamunuan nga po ni Jamie Malonzo ang panalo ng Barangay Ginebra sa kanyang 32 points. Sinundan niya ni Christian Stan Hardinger na may 18, Aham Nisi 18, Aguilar 17, Stanley Fringel 12 at Ralph Koo may 7 puntos. At dito naman po pinangunahan ng Rain or Shine Elasto Painters ni Asistio na may 21, Karakot 16, Santellan 16, Mamuyak 16. Mga shooters, napakaganda rin naman na pinakitang laban netong mga bataan ni Coach Yeng Giao kontra po dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Di nga lang po nila talaga na control yung lakas at tikas na pinakita ni Jamie Malonzo dahil etong laro na to parang inalay ni Jamie Malonzo, inalay ng buong Ginebra San Miguel para kay Jamie Malonzo dahil sa kanyang magandang performance at pinakita. Sabi ko nga again mga shooters, hindi talaga napigilan yung bulusok ng 32 points ni Jamie Malonzo, yung ganda ng shooting niya. Talaga namang gustong-gustong manalo at gustong bumawi sa pamamagitan ng panalong ito ni Jamie Malonzo. Kaya naman hanggang ngayon, bokya pa rin si Coach Yeng Giao sa kasalukuyang kampanya ng Rain or Shine Elasto Painters dito po sa All Filipino Cup. Hindi natin inaasahan, malay natin mga shooters, makakabawi pa naman etong si Coach Yeng Giao. Pero syempre, again, susubukan na susukatin ulit ni Coach Tim Cone itong kanyang mga bataan this coming Sunday sa pakikipagsagupa naman sa
kupunan ni Jamaica rin ang Phoenix Fuel Master, mga shooters. Doon natin makikita kung talagang kaya ba ng Barangay Ginebra at magiging consistent ba ang performance ng isang Jamie Malonzo dito sa All Filipino Cup, mga shooters. Dahil sa tikas at lakas ng kanyang ipinakita, talagang masasabi natin na may ibubuga ang isang Jamie Malonzo. Siguro kahit na may namamaga pa tong mata niya, talaga namang nagpakita siya ng lakas, mga shooters, no? Hindi balakid yung pamamaga ng mata ng isang Jamie Malonzo kahit na nakainda siya ng ilang sapak 12 days ago ang nakakaraan. Talagang pinakita niya yung kanyang lakas, mga shooters, no? Napakatibay ng isang Jamie Malonzo. Dito mo makikita yung tunay na warriors ng isang Jamie Malonzo at karapat dapat lang siyang masama sa 12-man lineup ni Coach Tim Cone dito po sa ating pong Gilas Pilipinas, at karapat dapat siyang magkaroon ng first 5 appearance dito po sa Barangay Ginebra, San Miguel. Marami rin sinabi sa kanya si L.A. Tenorio. At ito naman po, bakit nga ba wala si Scottie Thompson at hindi nakapaglaro para sa kanilang unang laban, pero spotted sa bench ng Barangay Ginebra, San Miguel ang nasabing point guard. Narito po ang sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat naman ni Matchy Lee ng Tiebreaker Times. Wala pa pong kasiguraduhan kung kailan makakabalik si Scottie Thompson para sa Barangay Ginebra dahil meron nga itong back injury na nakuha pa niya sa loob ng Inspire Sports Academy nung naghahanda po sila para sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifying Tournament. Kaya nga daw limitadong minuto lang ang kanyang ibinigay kay Scottie nung first window, at dahil nga po diyan ay lalong lumala ang back injury ng nasabing Barangay Ginebra San Miguel point guard, at ng Barangay Ginebra nga daw ngayon ang nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng injury ni Scottie Thompson. Ayon din po kay Coach Tim Cone, alam natin na hindi pa po biro ang magkakaroon ka ng back injury ng isang manlalaro, lalo na sa tulad ni Scottie Thompson na super hustle, super madalas yung taas ng talon, mga shooters, no? Wala pa ring timetable kung kailan makakabalik si Scottie Thompson para sa Barangay Ginebra. Pero sabi nga ni Coach Tim Cone, hindi nga daw po nila minamadali or mamadaliin ang muling pagbabalik ni Scottie Thompson dahil napaka-importante nga daw po na muling makapaglaro si Scottie Thompson para sa kupunan ng dito sa kupunan ng Barangay Ginebra sa kampanya nga po nila dito sa All Filipino Cup, mga shooters. At mukhang hindi naman gaanong hinanap ng Barangay Ginebra yung pagkakawala ni Scottie Thompson dahil sa magandang ipinakita nila Maverick Hamnisi. Nag-step up si Stanley Pringle at talaga namang ipinakita nila yung natikas nila kontra sa Rain or Shine Elasto Painters, no? Parang hindi naramdaman na wala si Scottie Thompson kagabi sa Barangay Ginebra. Pero syempre, hindi lang po kailangan sa Rain or Shine mawawala si Scottie Thompson. Syempre, hahanapin po yan ng mga Barangay Ginebra fanatic. At syempre, gusto po natin makikita sa aksyon ang isang Scottie Thompson na nakikipagbakbakan, nakikipag-agawan ng bola sa malalaking manlalaro dito sa kasalukuyang PBA All Filipino Cup. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!